Affected ba tayo sa 200 increase na salary ng private sector? Yes, apektado tayo diyan kasi may mga binabayaran tayo maintenance and then yung mga bills na binabayaran natin, kuryente, tubig, internet, tataas din 'yan. Plus yung maintenance na binabayaran natin, yung service ng taong gumagawa para ma-maintain yung mga unit natin, tataas din 'yon. So, ang solusyon is mag-increase talaga tayo ng rate para ma-sustain naman siyempre yung ating mga rental property business. Manatiling maayos yung loob ng mga unit natin, ma-improve natin, at tumagal tayo siyempre sa laban na 'to. Kasi this is a long game. In the other side naman, may positive side siya kasi nga tataas yung value ng property natin. Example nung property ko, itong bahay, tataas yung value niyan. So, yung lupa niyan plus yung mismong structure, yan, tataas yan. At dahil doon, ramdam ko na magiging mahirap na pasukin ang rental property business. Kumbaga, makakapasok dito yung talagang may pera na, yung may sobra-sobrang pera na milyones, o yung taong sobrang lakas na ng loob na determinado talagang itapon yung milyones niya sa rental property business. So, yung mga ganun na yung makakapasok dito. So, hindi na ganun karami yon. Sa mga kumukuha naman ng mga hulugan na property, syempre magdadalawang isip yan kung kukuha pa ba sila ng hulugan na property kasi tataas yung value nga ng property, mahal na rin yung monthly amortization. So, hindi na basta-basta ang makakapasok sa ganitong industriya. So, feeling ko mas kokonti yung magiging kakompetensya natin at yung mga tanging tao lang na maiiwan yung mga tao talagang seryoso sa ganitong negosyo. Kumbaga yung thinking nila is long game, yun yung maiiwan sa market. At naniniwala akong isa ka dun. Mananatili ka sa long game ng rental property business. Kaya lagi nating gagalingan. At huwag kang mag-worry sa mga ganyang news. Dahil ang laban nga natin is long game. So pag nasa long game ka, hindi ka masyadong affected dito. Mag-adjust lang tayo. At matuto lang tayo mag-adapt sa pagbabago.